umpisa pa lamang ng vlog na to, tandaan mo, mainit na agad. Kasi bawat birada dito nang mapapanood ninyo, pound for pound agad. Kasi sisiguraduhin ko yung kongresista na dating kongresista ay mananagot. Tatamaan sa mukha, face pa para kang sinampal ng left and right, nakatikim ka ng maladyang magno na atake sa content niya ngayon. Alam kong hindi nyo kakayanan kasi sa totoo lang mga DDS, kapag napanood nyo ako sa mukha ko palang pikon na kayo. Kapag napanood nyo pa yung dating kasama nyo na pinagsasalitaan kayo na mahilig kayo kumain ng tae with only rice, iiyak kayo. Kaya sisiguraduhin ko ngayong gabi, isang kongresista, isang nagpapanggap na kongresista, at isang magnanakaw na kongresista ang babanatan natin. Idawit na rin natin yung Senado. Idawit na rin natin sa content na to yung mga naninibak ng pondo ng bayan. Ito'y paglilinaw sa lahat, mga kababayan ko, na ang channel ko ay walang kinakampihan na tao. Tanging ang Pangulo lamang ang aking sinusunod at direksyon niya lang ang aking tinitignan. Mga kababayan, kung sino man magkamali, ating binabanatan. Kung sino man gumagawa ng tama, ating pinapalakpakan. Pero tandaan nyo, ang aming pagbabantay sa social media ay nagpapahiwatig lang na hindi kami natutulog sa kababantay sa mga magnanakaw ng pera ng taong bayan. Yan, panoorin nyo ho ang video na to, mga kabayan ko. Jam Magno, tinapos na ang matagal na laban. Sunog ang 3 opisyal ng gobyerno. Panoorin nyo ang video na ito, mga kababayan ko. Eto siya, matindi kagad. Sa Facebook in the last 24 hours. And please, makinig ng mabuti because I'm trying to teach you something. I'm trying to make you realize something. But in no way am I suggesting anything, and all of this has proof. Let me start off by saying and clarifying that the 51 billion... Ayan, pakinggan nyo. Unang binanatan si 51 billion boy, si Iyotman. So, infra project that was awarded to Congressman Pulong Duterte is not for the whole of Davao. Ayan na. Yan ang inaantay-antay kong magsalita, mga kababayan. Mapapapound ka dyan eh. Alam mo bakit, mga kababayan ko? Niliwanag na ni Jam Magno dito. Alam mo, bakit ako maniniwala kay Jam Magno? Yung papel na nasa kanya, yun din yung papel na nasa akin. Okay? Yung papel na kay Jam, yun din yung papel na nasa akin. At ang pinakamatindi dito, mga kababayan ko, alam nyo? Nabasa ko rin yung papel na dumating sa akin. May sulat eh. May telegraman dumating sa akin. That is 21 pages, mga kababayan ko. Pag binasa mo, yung nilalaman noon, mga kapatid, is the flood control issue of the former, the congressman of 1st District of Davao. Ano nga ba ito? Niliwanagin natin. City. No po. This was only awarded to his district. Implemented in his district alone. Ooh. So, maliwanag na tayo. Maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kababayan ko, na ang 1st District ng Davao, mga kapatid, Davao, mga DDS, 1st District of Davao, may 51 billion pondo. Wow! Ang galing, mga kababayan. Ang lupit, mga kapatid. Biruin mo, may 51 billion na pondo ang 1st District ng Davao. Ang sabi ng mga DDS, hindi, para sa buong region ng Davao yan. Mga ulol. Mga hunghang. O ngayon, naliwanagan na kayo. Unang distrikto pa lang ng Davao, may pondong 51 billion pesos na naka-allotted sa flood control. Ay, antindi. Kaya ayoko tumayo, nagiging maligalig ako eh. Oh, sige, tuloy! Just in case hindi niyo po alam, ang Davao City po may 3 congressional district. Okay, ano yung 3 congressional district? Alam nyo, sa totoo lang, maganda to eh. Buti na lang napaliwanag ni Miss Jam Magno eh. Kasi dito kayo magugulat, mga kababayan ko, kung paano nila minomonopoly yung isang lungsod, mga kababayan. Pakinggan nyo. Sa sobrang laki po niya, Kong Pulong controls the 1st District. Oh, 1st District, Kong Pulong.
Duterte. Sa ngayon, yung anak naman niya, ang congressman sa 2nd District. Mga kababayan! 2nd District. Sa nagsabi, and siya na din mismo nagsabi that this was all implemented, makikita po at mahirap pong itago ang 51 billion worth of infra projects. Nasaan to? That's the biggest question. Because the 1st District of Davao, according to Jam Magno, is meron itong 51 billion pesos na pondo. Saan napunta? Yun ang pinakamatinding tanong dito. Yan ba yung... Teka lang, bibigyan ko na kayo na splok. Bukas kasi may magpapile sa ombudsman. So headline yung tomorrow. Yes! Headline tomorrow yung pagpapile sa ombudsman nung isang tao. Hindi ko nasasabihin kung sinong tao yung magpa-file mismo bukas sa ombudsman. Pero ang make sure to yun, mga kababayan ko, kasama tong 51 billion na to. Plunder cases ito, mga kababayan. Tuloy. Dahil makikita po ito sa 40 na barangays from poblasyon or yung main district plus the 14 other barangays in the Talomo district, which is the border to the west of Davao City. Okay. So, hindi talaga maitatago, mga kababayan ko, itong 51 billion pesos na pondo. Ngayon, ang tanong dito, mga kababayan, here is the biggest question. Nasaan ang 51 billion na hinahanap ng taong bayan? Nasaan yung questionableng pera na ito, mga kababayan ko? Tuloy. 54 barangays in total po ang inawarda ng 51 billion na yan dahil yun naman po ang sinabi doon mismo ng DPWH. Teka lang, nagtataka ako. Saan nga ba napunta tong 51 billion project na to? Kasi sa 1 billion pa lang, mga kababayan ko, marami ka na magagawa So totoo lang, sa 51 billion pa lang, sa 1 billion, marami ka na magagawa To be honest, we are not talking about 100 millions. We are talking about here a billion peso na pondo ng pera ng taong bayan. Tingin mo, sa 1 billion na pondo, alam mo ang kongresista, anyway, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Ang isang kongresista, kung malaki ang distrikto mo, meron kang 1 bilyong piso na pondo. Pero kung maliit ang distrikto mo, meron kang kalahating milyong piso na pondo. Mga kabayan, tama ba ako? Kalahating milyon na pisong pondo. Pero kung malaki ang distrikto mo, meron kang 1 bilyong piso. At ako nagtataka, mga kababayan ko, paano nagkaroon ng ng 51 billion pesos na pondo ang 1st District ng Davao samantalang nahahati ang Davao sa 3? Mga kababayan, that's the biggest question. Kaya sabi ni Jam Magno, hindi kayang itago itong 51 billion pesos na ito dahil masisipat at masisipat. Correct! Talagang masisipat at masisipat yan. Hahanapin ng taong bayan. Tuloy. Kasi yung mga nagsasabi na buong Davao City, hindi po. Yung nakita po na area na nagbinaha po yung Mintal, sa pagkakaalam ko, sa 3rd District po yung Mintal. But let me double check. But gusto ko lang karuhin at the 51... Yung Mintal, mga kababayan ko, hindi yung sakop ng 51 billion Hindi yung sakop Yun yung nabalita na pinuntahan nila Vince Dizon. Tsaka nila Mayor Magalong. Yung nagsakta si Mayor Magalong na alam mo, magiging hanis ako sa'yo, pakukulong kita. Yun. Billion na infra project is only for 1 district out of the 3 in Davao City. Ang sistema naman po ng SOP. Ayan, mga kababayan ko, yung SOP na yan ang kinatatakutan ko. Sa kada project sa infra, imposible ho yan na wala pong SOP. Ayan! Ito, speaking of SOP, hayaan ko si Jam Magno ang magsalita. Kasi mas magandang si Jam ang magsalita sa inyo. Speaking of SOP. Yan na po ang tinatawag na fairy tale. Kung ikaw, wala kang SOP na may project sa distrito mo, lalo na pagkakilala mo yung kontraktor. Ayan, pakinggan nyo
Ang SOP po, yan po yung isa sa mga bagay na dapat walain sa DPWH dahil yan po talaga ang punot dulo ng korupsyon dyan. Ayan, mga kababayan ko. Let's talk about the SOP. What is the SOP? Yan po yung sinasabi nila na na word na lagay. Mga kababayan ko, yung fairy tale, no? Sinasabi ang fairy tale, kasi mala fairy tale lang pwede mong gawin. Kasi meron kang bilyong pisong pera na makukuha. Alam mo, I have friend. Pinatos niya to eh. Kailangan niya magpapirma sa isang DPWH contractor para matuloy yung kontrata. And meron siyang 1% sa entire na pera. Nakuha yung, I think it's 30 million. So yung kaibigan ko nagkaroon ng 1%. Yung 1% na yun, mga kababayan ko, na nakuha niya is yung 1% na nakuha niya, almost 1 million din. Million din na nakuha niya. Kaya ang ganda ng pagkakaano niya eh. Percentage niya doon. Nakakuha niya talaga yung pera. Kaya natatawa ako sa mga diskaya, di ba? Sa mga diskaya na sa listahan nila. Paano ka magsasabi na binigyan mo ng pera ang isang tao na number 1, wala ka namang project sa distrito niya? Ayun! Yan ang pinakamagandang alamin. Kaya ako mga kabayan ko, kalmado ako sa kaka-atake. Pakinggan nyo ha. Una. Pangalawa, yung mga tao doon sa listahan nila, may iba doon, hindi pa nga ako congressman pero supposedly nakatanggap ng pera. Ay, matindi to. Kontraktor sa kontraktor. At ang gago naman din na magpapaniwala sa sinasabi nilang kwentong hindi buo dahil imposible na hindi kasama doon ang mga congressman kung saan may mga projects sila. Ayan, actually binanatan na rin ni Jam Magno dito yung yung ibang mga kongresista eh. Kumbaga pinatamaan niya na rin dito para sa pulin na rin talaga. Tama naman yan. Pwede ba yun, negosyante ka? Magbibigay ka ng pera pero wala kang makukuha? Pwede ba yun na maglalabas ka ng milyon-milyon kuno without proof? Kasi, para sa akin, hindi ako sang-ayon na gawin silang state witness. Hindi ako sang-ayon sa ginagawa ni Senator Marcoleta even if sinuportahan ko siya ng eleksyon. Correct. Hindi po personal ang hindi ko pagsang-ayon. Alam mo to si Marcoleta, mga kababayan ko, tama yung sasabihin ni Jam Magno dito. No? Bakit kaya si Marcoleta, yung init niya, nung panahon nung tinatapos yung pinababagsak yung ABS-CBN, ang sobrang init nito. Sobrang gigil. Pero ngayon sa issue ng mga diskaya, todo protekta. Hindi kasi Jam, alam mo sa totoo lang Jam. Ganito yan eh. Pinoprotektahan din ni Senator Marcoleta asawa niya kasi nadamay din tungkol sa stronghold. Kaya bumabanat din si Tunying, naghahanap ng diversionary tactics ang tinira si Risa Ontiveros. Tama. Yun din napansin ko. Yun din na nakita ko sa kanya, yun din ang obserba ko. Yun din ang aking kinutob sa kanya. Ngayon, nagtataka ako kasi dahil kliyente nga ng stronghold, itong mga diskaya, syempre, poprotektahan nila. Baka kasi may mabuka yung isang malaking institution. I don't want to mention that institution, pero yan ang business ng institution na yun. Tuloy. Hindi ko lang talaga nakikita yung point bakit mo pinoprotektahan ang mga diskaya, Sen. Kasi nga Jam, pinoprotektahan niya yun kasi kailangan niyang gawin. Kasi nga, kliyente ng asawa niya si Stronghold. Then si Stronghold ay isa rin sa mga may pinakamalaking top insurance company na ang allegedly na alam ko ay meron ding itong koneksyon sa isang malaking institution. Like I said, the biggest institution ang nasa likod ni Stronghold. Mga kababayan, biruin mo, nag-business ka na wala kang ang produkto mo ay insurance. Mga kababayan ko. Ganun po katindi si Stronghold, mga kababayan. Kaya isipin nyo mabuti. Mga kapatid, meron hong involved dito na mas malaki pa dyan. Kaso, kailangan lang talagang itago ni Tunying yung itong institusyon na to. Kasi pag nalaman, masisira ito sa mga miyembro. O mga kapatid,
Medyo hindi ko ho pinitik ng ano, pero nakita nyo ho kung ano yung punto ko. Dapat kung gaano ka kagalit sa ABS-CBN noon, ganyan ka dapat kagalit sa Diskaya ngayon. Correct. Kasi ang Diskaya may pinakamalaking hawak na na pondo. Ang Diskaya ang pinakamalaking na may nakuwang na projects. Biruin mo, 9 companies ang in-insert sa DPWH at ang lahat ng yun kumukubra ng pera. Imagine that. Paano nila minomonopoly yung minomonopoly yung tawag nito, minomonopoly itong alam niyo na, itong gobyerno natin, makakuha lang ng mga project at marami pang ghost. Tuloy. Dahil ang ABS-CBN wala naman hong ninakaw. Pero yung mga Diskaya, limpak na salapi ng Pilipinas. Let me correct. Merong mga taxes na hindi nabayaran ng ABS-CBN. Kaya doon sila tinira sa Congress. Doon sila tinanggalan ng prangkisa. Dahil yung may mga taxes sila, tapos yung may-ari is dual citizen. Mga kababayan. Tuloy. Hindi ka dapat ang nagsasabi, number 1, hindi ka dapat ang nagsasabi na protektahan sila. Dapat ikaw ang nagsasabi na ibalik nila yung pera na ninakaw nila. Ayan ang pinakamagandang tanong. Maibabalik pa kaya ng mga Diskaya yung pera na nanakaw nila? No? Yun yung pinakamasakit na katanungan . Kaya pa bang ibalik ng Diskaya yung mga perang ninakaw nila? Kasi sa palagay ko mga kababayan, hindi na ho maibabalik yung mga perang ito. Pero kung hindi man nila maibalik, pagdusahan nila sa loob ng kulungan na lang. Kung ako ho tatanungin nyo mga kababayan ko, agree ho ako doon na pagdusahan na lang ho ng mga Diskaya sa loob ng kulungan itong ginawa nilang kabalbalan sa bayan. Para naman sa ganun, mabigyan natin ng hustisya at mabigyan natin ng justice yung mga tao na mga kababayan ko na binaha ang mga bahay, nasira yung mga appliances na pinagpaguran. Yung man lang mga kababayan, mabigyan natin ng justice yung mga tao na nagdusa dahil sa kapalpakan, kapabayaan, kakanakaw ng pera ng taong bayan. Yung mga tao, mga kapatid, na kailangan ng mga panahon na yun ng suporta ng ating gobyerno kung magkakaroon ng magandang proyekto, hindi nakakaperwisyo. Kumbaga sa lahat na naperwisyo nitong mga magnanakaw na kontraktor, magnanakaw na kongresista, tirador na senador, dapat panagutin. Mga kababayan ko, but I would like to say mga kababayan ko, bumilang kayo ngayong araw na ito. Sabihin ko na ho sa inyo in front. Ngayon nyo lang ho maririnig to. Ako na ho mauuna magsabi. There is a 200 na tao na makukulong ng dahil sa pagnanakaw. Yan ho. Pauna pa lang ho itong sasabihin ko. 200 katao kagad ang ipakukulong ng gobyerno. Sino-sino sila? Abangan ninyo. Hindi ko muna sasabihin dito. Pero alam ko, may mga magtatago na at mayroon ng mga makukulong. Yes, tama ka na narinig sa akin. 200 katao ang makukulong. Yan siya sabihin sa inyo. Tuloy. Ikaw dapat ang mangunguna dahil ikaw dapat ang pumoprotekta sa amin dahil binoto ka namin. Oh, real talk. Di sa totoo lang ako I have a doubt to Senator Marcoleta. Kasi number 1, hindi pa rin po niya natutupad yung 2,000 pesos na pangako niya na kuryente. Hindi, seryoso. Number 1, hindi niya pa rin natutupad. Kumbaga, maraming bumoto sa kanya kasi yun ang pinang-clickbait niya. Sa makatuwid, ginamit niya yung salita na yan para mautupo kayong lahat. Oho, mga kababayan ko. Diba? Mas gugustuhin ko pa na kumanta ka na lang sana ng Wonderful Tonight Pero ang ginawa ho niya, parang ang dating is, pambubudol yun sa taong bayan Hindi mo pa nagagawa. Diba? Second, tama ho si Jam Magno. Dapat ikaw ho pumuprotekta sa taong bayan, hindi nagpuprotekta sa Diskaya. Ako sa totoo lang ako nangangamba
Ako nangangamba. Baka sa susunod na eleksyon, last mo na yan. Baka sa susunod na eleksyon, last mo na yan. Hindi ka na makaulit sa taong bayan. Diba? Hindi ka na makaulit. Kasi nagtataka kami. Supposed to be that you are part of Senate and you are the senator for the Filipino people. Not the Discayas. Diba? Kakukulit mo ng kakukulit kay Senator Lacson. Napikon si Senator Lacson, lalabanan ka tuloy sa mababang kapulungan. Hindi maka-get over na sinibak kagad sa pagiging Blue Ribbon Committee kasi alanganin mga kababayan eh. Diba? O, ano sabi ni Jam? Kaya hindi ko maintindihan na bakit parang pinagtatakpan mo sila. Ooh! Hindi ho po pwede na kakalabanin mo si Senator Tito Soto dahil lang ayaw niyang suportahan ang gusto mo dahil ang gusto mo hindi naman talaga kasaang-sang-ayon. Pabebe! Nakakahiya to si Marcolets. Hindi po. Ayoko po. And again, it's nothing personal. The Discayas should be persecuted. Thus, Discayas should give back what they stole. Ayun na nga eh. They should provide proof of all of the money that they gave to the politicians. And yes, please investigate the connection to the speaker first. Okay. Kalma. Oh, kalma. Kalma. Sabi ni Jam eh. Baby, kalma. Ay, Speaker Martin Romualdez, narinig ko. Diyos ko. Sige. Go, Jam. Why? Because, di ba, binawi ni Curly at pinalabas nyo na natakot siya kay Speaker? No. If totoong nagbigay siya kay Speaker, prove it. Ayun. Kasi mga kababayan ko, natuklasan po mga kababayan. We are not, di natin kinakampihan ha. Paalala ko lang. Lumabas po ang katotohanan. Yung katotohanan, mga kababayan ko, na binanggit na mga diskaya si House Speaker Martin Romualdez. And then House Speaker Martin Romualdez, nilabas yung ebidensya. Wala palang project na flood control ang mga diskaya sa distrikto ni House Speaker. Doon nagkagulatan. So sa makatuwid mga kababayan ko, ito mga diskaya nagbabasa ng script. At planado nila yung pag-atake ngayon. Mga kababayan ko. Na, tuloy. Ilabas ang proof na nagpadala ka ng pera kay Speaker. To think, walang flood control project sa distrito ni Speaker. Yun ang nagpabaon. Pero, hindi maiaalis kay House Speaker na yung si Saldico. Because if there is a president, there is a vice president. So ang katungkulan ni Saldi parang ganito. Si Speaker ang presidente at ang vice president niya si Saldi. At ang hawak ng vice president niyang si Saldi ang budget and appropriation. So lahat talaga ng dadaan kay Saldi. Ngayon mga kababayan ko, ngayon mga kapatid, malalaman natin yan. Kaya ako mga kababayan ko, hindi ako bumabanat doon sa tao. One of my reason, gusto ko pang mag-imbestiga ng malalim. Dahil ang unang-unang makakapagdawit kay Martin ay si Saldico lamang. Hindi si Marcoleta, hindi si Diskaya, hindi si ganito. Hindi ko kinakampihan si Martin ha, mga kababayan ko. Pero ang unang taong makakapagdawit kay Martin Romualdez, no other than, it is Saldico. Okay? Hindi si Sara Duterte. Mga kababayan ko. Tuloy. And remember, the Speaker only controls his district. Sa sinabi naman ni Kong Meow Meow Meow, na syempre si Speaker ang naging guardian ng distrito naman niya, prove the allegation. O nga pala, no, naging guardian ng district ng Dasmariñas si House Speaker Martin Romualdez because nung namatay yung tatay niya na si Pide Barzaga, nakaupo pa sa pwesto.
And ang humalige for the meantime sa distrito ni Kiko Barsa ni PD Barsaga is House Speaker Martin Romualdez. Tama nga. Saan sabi ni Meow Meow? That the speaker, like you said, you have personal knowledge of his corruption. Proof. Wag meow. Kasi like I said, investigate the speaker first. Alam mo to si Kiko Barsaga. Mahilig lang to Alam mo, gumagawa lang to ng community base sa outside Dasmariñas eh. So totoo lang Kiko Barsaga is gumagawa ng community base sa outside Dasmariñas. So gumagawa siya ng fan base niya. Alam mo, sa totoo lang mga kababayan ko, si Kiko, hindi mo pagkakatiwalaan yung sasabihin niya eh. I don't know what happened to Dasma eh. Bakit natalo yung lumaban dyan, mga kababayan ko? 'Di ba? Kasi kung titignan mo mga kababayan ko, nakakagawa ba ng proyekto to? May project ba nagawa? Mga kababayan ko, ano ginawa niya? Tama ba? Ang dumikit sa mga Duterte ngayon, mga kababayan? I think parang gusto ata ni Kiko tumakbo sa senador eh. Ni seryoso mga kababayan ko, I think parang trip ni Kiko na tumakbo ng senador sa 2028. No, mga kababayan ko, yun ang nakikita ko. Kasi yung ginagawa niyang ingay, imagine niyo, yung ginagawa niyang ingay na ganyan, parang gumagawa siya ng isang fan base niya na magagamit niya for 2028. But if we talk about the distrito ng Dasma na pinamahalaan ni House Speaker Martin Romualdez noon, mga kababayan, I think bakit hindi ilabas ni Kiko Barsaga? He is the congressman, so he have a power na ilabas ito. 'Di ba? Hindi na yung puro meow. Tama nga naman si Jam doon. No, mga kababayan ko. Hindi yung banat ka ng banat na wala ka namang resibong nilalabas, 'di ba? Kaya siya inaaway ni Banat Bay eh. Bakit, mga kababayan ko? Puro kasi kalokohan. Saan ka makakita? Pupunta ka, susugurin yung Forbes Park. Tapos sasabihin mo doon na handa mong ibigay ang buhay mo. Nung dumating yung mga pulis, putya, isa ka sa pinakamabilis na umalis. Oh, yun ang tatak ng Kiko Barsaga. 'Di ba? Yun ang tatak ng Kiko Barsaga. So ngayon, nakilala ka ng mga ngayon, nagtawag ka ng mga relihista o ano nangyari? Dismayado sila ngayon sa'yo. 'Di ba? Dismayado kasi padalos-dalos mga kababayan. 'Di ba? Oh, kaya meow pa. 'Di ba? Congress meow. Oh. Tuloy. Siya naman ang may gusto ng open by cam. Siya ang may gusto na i-open ang lahat. And let me remind you, ang gagawin o ang ginagawa ni Zaldico, kahit pa noon, it doesn't mean na ginagawa yan ni Speaker ngayon. Okay. We cannot prove that right now. But, kung haharap si Zaldico, like I said, ang pinaka, makinig kayo, pinaka, makakapagbangga dito, mga kababayan ko, kung sangkot nga ba si Speaker, is si Zaldico. Wala ho akong ibang sasabihin. Pero, if Zaldico speaks, at meron siyang ebidensya na mabigat kay Martin, we will speak in behalf of the Filipino people. For the meantime, let's set aside Martin Romualdez. Let's focus to Diskaya, focus sa mga tao. Tignan natin, timbangin natin. Alam ko mahuhulan si Saldi. Hindi lang ako nagsasalita. Ang kahirapan kasi niyan, puro chismis at walang proof. Correct. Kung dati-rati, pwede yan. Ngayon, hindi na. Because the Filipino people deserves the truth. Kaya ayoko talaga na haluan ng politiko o political color ang ating fight against corruption. Correct. Dahil gusto nilang guluhin ang Pilipinas. Sa mga nagsasabi, ang gulo-gulo naman ng Pilipinas, be. Pakinggan nyo to mga kababayan pakinggan nyo. Sure ka ba niyan? Ang gulo-gulo sa social media. Pero subukan mo kayang bumaba. Bisitahin mo kaya ang barangay hall nyo. Alam mo, sino ba nagsasabing magulo ang Pilipinas? Alam mo, sa totoo lang, tama naman si Jam dito. Sino magsasabi na magulo?
Eh di ang mga Duterte, mga kababayan. Magulo daw ang bansang Pilipinas. Tandaan niyo po magkaiba po ang mundo ng social media, magkaiba po ang mundo ng ordinaryong buhay natin. Magkaiba po. Magkaiba yung pamumuhay mo, hindi yung social media yan. Kung magulo nga naman ang buhay ng sa labas, sana nagsarado na nga talaga yung barangay, ospital, 'di ba? Pero saan po ba maraming magulo, mga kababayan ko, na nahahawa ang taong bayan because of the chismis? Pakinggan nyo po si Jam. Real talk po ito, mga kababayan ko. Tama ka dyan, Argo. Totoo yan. Real talk po ito, ha? Nagsarado ba? Nagsarado ba ang mga ospital sa mga distrito nyo? Correct. Nagsarado ba ang mga DSWD na nagbibigay ng tulong? Huminto ba at nawala ang mga trabaho sa mga barangay hall hanggat sa city hall? Pakinggan nyo to. Kung hindi naman, real talk yan. Hindi totoong magkagulo. Hindi totoo ang gulo na sinasabi nila sa social media. Magulo lang kasi maraming chismosa. Pero on the ground, life goes on. Oy! Kaya yun na nga ba ang sinasabi ko? Alam mo dapat ang totoo. Hindi ka dapat nagpapaniwala sa mga chismis na walang proof. Correct. Kasi gusto ni... Sino bang mahilig mag-chismis na walang proof, mga kababayan ko? Di si Buday. Si BBM! Si BBM lagi ang nagsasabi ng ganyan. Si BBM ang lagi nagano ng ganyan, di ba? Sasabayan pa ng tatay niya, putak ina, may presidente tayong adik! Ha! Di ba? Yung trabaho ng tatay niya, mga kababayan ko. Di ba? Si po yung kapatid niya. Mas mangyayakap lang ng babae dun sa di ba, mga kapatid? Tapos, mga kababayan ko, paniniwalaan na ng mga taga-suporta niya mga may straight tama din, di ba? Tapos magagano na naman yung mayor doon, di ba? Ngayon, sino talaga ang magulo? Ngayon, alam niyo sinabi ni Jam Magno na to, real talk to Totoo lang To be honest, mga kababayan ko, this is a real talk. This is an open eye for every Filipino na mahilig sa chismis. Totoo sinabi niya, magulo ba sa labas? Ang tanong, hindi. Saan magulo, mga kababayan ko? Sa Facebook, sa social media, sa entire social media world, mga kababayan ko. Dito magulo. Kasi mga kababayan ko, kanya-kanya tayo ng opinion, kanya-kanya ng palitan. Even the DDS, mga kababayan ko, mga kapatid, mayroon silang naratibo. At yung naratibo nila, kawawa yung tatay nila. Kawawa sila, kawawa yung ganito, nangangapi yung gobyerno. So ngayon, yung mga chismosa, tama ka si Jam, yung mga chismosa, mga kababayan ko, agitated. Gumagawa ng galit sa isip. Bakit, mga kababayan? Ang galing mang psycho ng dating administrasyon. Biruin mo, kaya kanilang paiyakin, kaya kanilang patawanin, kaya kanilang pasayawin, kaya kanilang pagralihin, kaya ka rin nilang ibala sa kamatayan. Yun yung ginagawa nila ngayon. Mga kababayan ko. Kaya po, ganit tama yung sinabi ni Jam. Saan magulo? Sa social media. Dahil bakit? Maraming mga kababayan ko, pabiktim na mga chismosa. Diba? Sabi nila, tama nga ako, wala mang ebidensya. Mabalikan natin. Ulitin ko ulit. Putak inang yan, may presidente tayong adik! Mga ganun pa yung tatay nila. Ito naman, pag namatay ako, patayin mo si BBM, patayin mo si Sara Duterte, si Bongo. Diba? Yan ang sinasabi nila Ito si BBM, walang kwenta ang presidente. Bakit may ebidensya ka bang walang kwenta si Bongbong na presidente? Diba? Walang resibo. Pero if I say, yung nagsabi na, si BBM walang kwenta ang presidente, pag sinabi kong walang kwenta yon, maniniwala kayo. Bakit? May ebidensya Kitang-kita ng taong bayan, walang trabaho Nagpapabanjing-banjing lang, pupunta lang ng ibang bansa, pupunta lang doon, magtitrip lang doon, mga kababayan Tama ba ako, Tito Josette Tabor? Magpapabanjing-banjing lang. Saan ka lulugar? Saan tayo? Saan ka maniniwala? Abay, sa DDS ako maniniwala. Sasabihin nilang ganun. Kasi si Sara Duterte ang sunod na presidente. Di ba, mga kababayan ko, ganun? Paniniwalaan ng mga mangmang yun. Kasi bakit? Chismosa nga na walang alam Gumagawa sila ng galit sa utak nila na bandang huli, sila rin na mapipikon.
Diba? Anak ng pusang inang iring oo. Antindi. Diba? Nila na i-manipulate ka into thinking na magulo ang Pilipinas. Correct! Para may ma-blame ka. Correct! Kasi pag walang maibi-blame ang mga Duterte sa kalaban, baliwala ang trabaho nila. Di ba? Mga kapatid, yun ang totoo. Kita mo mga kababayan ko, panay turo ng turo si Buday. Tanungin mo sa budget niya, taturo niya si yung kamag-anak mo ba si Saldi ko, mga kababayan. Ganun ang diskarte niya eh. Tanungin mo, nagtrabaho ka ba? Ano ba naitulong mo sa bayan? Binigyan ka ng malaking pondo, anak ka ng teteng, anong ginawa mo? Nagpakain ka ng lugaw sa Davao, sa Cebu? 1 milyon ng budget? Ay, anak ka ng teteng, oo. Nakakahalata na ako doon. Oh, ngayon magpapatay mali siya pa rin yung mga DDS. Hindi namin nakikita yung ginagawa ng mga yan. Ayaw namin makita kasi mahal namin sila. Ganon ang ginagawa nila. Masabi ng mga DDS, ayaw namin makita ang ginagawa ng mga Duterte kasi alam namin sila ang susunod na presidente. Si Sara magbabago ng bansa natin. Katarantaduhan yun. Mga mangbang. Diba? Hindi nila pakikinggan to. Diba? Diba? Hindi nila pakikinggan to. Alam mo sa amin nga, binansagan kami ni Maharlik ang Ensimada Vlogger. Hindi namin in-accept. We don't accept that we are the Ensimada Vlogger. Kaya saluhin nyo hinlalaki ng saluhin nyo hinlalaki ng aking kamay na nakaturo sa pisngi nyo. Sa mga nagsasabi nun. Kasi bakit, mga kababayan ko? Hindi namin tinanggap. We are not accept that we are Ensimada Vlogger. May utak kami, may talino kami. And inamin, nung nagsabi, kung papipiliin siya, anong tinapay siya? Ensimada. Bakit ayaw namin ng Ensimada? Kasi bakit? Ang loob, puro hangin. Pag nakita mo ang Ensimada, pag nakita mo first class, mga kababayan ko, parang ang sarap kainin. Pero pag nakain mo na yung loob, mga kababayan ko, walang sustansya, mas marami yung hangin. O, ang sakit ba, mga DDS? O, tangkapin nyo. Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan na hindi nyo matatago sa amin. Ba't sa totoo niyan, may nagbago ba sa buhay mo, Mami? Wala. Nagagalit ka, nasa-stroke ka dahil apektado ka sa chismis dahil hindi mo alam ang totoo. Correct! Hindi mo na nga alam ang totoo, nakikinig ka pa, hinahaluan mo pa ng emosyon, kaya hindi klaro sa'yo ang dapat pinaglalaban mo. Correct! Dapat Pilipino, kapwa Pilipino, hindi magkakalaban dahil magkakaiba ang sinusuportahan. Real talk. Oo, sinasabi niyo sinusuportahan ko ni Speaker. But ako na rin ang magsasabi, investigate him first. Hold him accountable if you can prove his corruption. Halungkatin nyo. Hindi yung pwede dahil ginamit lang ang pangalan niya, yun na yun. I don't know, Mami. Dapat magsisilabasan lahat ng katotohanan. At saka pasensya na kung hindi talaga ako papayag na sasabihin yung the president should resign. Sige, the president will resign. Sino nga ipapalit? Si Bongbong Marcos, mali yun eh. Diba? Yun ipapalit nila dun. Diba? Alam ko ipapalit nila dun. Si Shiminit. Shiminit mo. Yun na ipapalit nila. Diba? Yung patayin mo si Bongbong Marcos. Si Lisa, si Martin, pag may nangyari sa akin. Yung anak ni, putak na naman, presidente tayo, yung adik. Diba? Yun ang gusto nila ipalit. Gigil na gigil kayong paupuin yan. Sabik na sabik kayo umupo yan. Bakit? Mga kababayan ko, sino naman maikinabang? Yung mga umaabuso sa pera ng taong bayan. Diba? Ngayon, real talk yan. Masakit ba? Sino? Sigaw kayo dyan, BBM resign. Mag-resign ka na, Bongbong Marcos. For what? Bakit magre-resign yung presidente ng bansa namin? Sabihin na natin, mga DDS, Pilipino kami, di kayo kasali.
Kasi bakit, mga kababayan ko, kung gusto nyo, kung ayaw nyo sumunod kay Presidente Bongbong Marcos, malayang umalis ng Pilipinas, kumuha kayo ng passport, lumayas kayo sa bansa namin. Ganun lang kadali yun. Kaya yung mga nagsasabi, mga didis, patalsikin si Bongbong Marcos, inatawanan ko na lang kayo. Kaya gusto nyo patalsikin si BBM para hindi mabuko yung mga katarantaduhan nyo sa bayan. Oh, para hindi mabuko na ang kung anong kabalbalan ng ginagawa nyo sa Pilipinas. Tama ba ako? Bilang na araw nyo. Tandaan nyo sinabi ko. Bilang na ang araw nyo. Sino ipapalit na dahan-dahan na agad-agad? Insimada! Insimada ang ipapalit mo. Yung hangin. Puro... Yung insimada, ipalit nyo. Na ayaw sa charter change, mga kababayan. Tuloy. Hindi dahan-dahan. Kasi syempre, mapababain nyo yung presidente, so sino papalit? Insimada. Insimada, ipalit nyo. Makibaka sa insimada. Oo nga naman, no? Tama si John Magno. Sino ipapalit nyo? Yung pinaglihi sa Ensimada? Ha? Yung ba? Yung taong pinaglihi sa Ensimada wala sa katinuan? Ayoko na. Ang sakit sa tiyan. Yung papalit, kahit nga impeachment niya, ayaw niyong ipa-face? Correct! Gawa-gawa ba ang impeachment? No, that is true. Because there is a evidence. Example of Kokoy Villamin and Mary Grace Piatos. Mga hindi naman tao kumukubra ng pera. Di ba may proof naman sa mga tantrum niya? Di lang... Galit na naman kayo sa akin. Pag nag-tantrums no? Hindi yan personal attack. Truth yan. Facts yan. Kasi kung sasabihin niyo sa akin sa actual na pangyayari, si Leni hindi mananalo bilang presidente. Correct. Pero nung naging vice president siya, may mga programa siya na buhay pa hanggang ngayon. Di ba? Correct. Mayor man siya ng Naga, pero national pa rin ang scope ng suporta sa kanya. Can your pro tempore president, yung gusto niyong ipalit, say the same? Of course not. And again, that's not personal. It's just the truth. Oh, masakit yun. Pero, I am against to Leni. Yes. Pasensya na kayo ha. I am against to Leni right now. Because Leni Robredo is against for impeachment. I don't know what happened to the former vice president. But she is against sa impeachment ni Sara Duterte. Because meron silang tinatagong pagkakaibigan, mga kababayan. Yung po ang pinakamalaki doon. Alam niyo ho, hindi ho gusto ni Leni Robredo na ipa-impeach si Sara Duterte kahit na nagnanakaw. But if you are for the truth, kagaya ng pinaglalaban mo, kay BBM galit na galit ka kasi sabi mo magnanakaw ang pamilya nila. Pero mga kababayan ko, ito, harap-harapan, lantaran, may ebidensya na nagnanakaw. Ayaw mo ipa-impeach? Abay, ibang usapan yon. Lalayuan kita. 'Di ba? Sorry for kakampings na nakikinig sa akin na na kaibigan natin. I'm sorry for that, no? Pero please pardon me this time. Hindi ko gusto si Leni ngayon. Hindi siya fit for being a president for the next election. Walang Lening uupo. Because of what? Mga kababayan ko, hindi niya pina-impeach si Sara. Imbis na nanawagan siya. Lumaban yung mga kakampings nung panahon na impeachment. Lumaban yung mga pero there is no Leni Robredo na sumuporta. Mga kababayan ko. Bagkos, niligtas niya yung sarili niya dahil mayor siya ng Naga, baka maupo si Sara, birahin siya. Tinago niya yun sa lahat. Hindi nyo lang alam. Sinafety niya yung sarili niya, baka maupo si Sara, banatan siya, mawalan siya ng pondo para sa Naga. If you love the Philippines, if you love the entire Philippines, at alam mong ninanakawan ang inang bayan, hindi ka susuko, lalabang ka, kagaya ng sinabi mo na, lalaban tayo!
Di natin matatawid ang 2028 kung di tayo dadaan sa 2025. Dumaan na tayo ng 2025, papunta na tayo ng 2028. Pagdating sa 2025, na-discarril yung Riles. Di ba mga kababayan? Na-discarril yung Riles, ang ending mga kababayan ko, isa ka pala sa mga matalik na kaibigan ng taong nagnanakaw. Anong tawag sa'yo? Di ba? Makapili. Okay? Anyway mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe kung gusto mo na ganitong usapan mga kababayan ko. Antayin ko ang komento mo, babasahin ko.